Pagkatapos ng bukas, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Iyan ang eksaktong mga salitang ibinulong sa akin ni Sofia, ang nobya ng aking anak, gabi bago ang kanilang kasal. Nanatili ako sa bahay kinabukasan, wasak ang loob. Ngunit bago magtanghali, tuluyan nang nabuwag ang buong kasalan. At ang dahilan kung bakit ay ikinagulat at ikinagimbal ng lahat. Gabi bago ang kasal ni Javi, inakala kong papasok na ako sa pinakamaligayang kabanata ng buhay niya at marahil ang pinakamakabuluhan sa buhay ko. Sa huli, mag-isa ko siyang pinalaki, si Javier, sa loob ng 27 taon. Ginawa ko iyon sa pamamagitan ng mga sakripisyo na tanging ako lang ang nakakaunawa. Nagbigay ako ng promotion sa trabaho, hindi ako nagbakasyon, at natuto akong tipirin ang bawat sentimo ng peso hanggang sa halos mapunit na ito. Lahat ng iyon ay para lang lumaki ang anak ko nang hindi nararamdaman ang bigat ng pag-iwan sa amin ng kanyang ama. Para sa akin, ang kasal niya ay hindi lamang tungkol sa pagpapakasal niya sa babaeng mahal niya. Ito ay patunay na may nagawa akong tama, na napalaki ko ang isang mabuting lalaki sa kabila ng lahat ng pagsubok. Iyon ang pinipilit kong paniwalaan. Nang gabing iyon, dumaan ako sa lugar ng rehearsal dinner para ihatid ang isang bagay na pinaghirapan ko sa loob ng ilang linggo. Isang scrapbook, isang album ng mga alaala ng buhay ni Javi. Mula sa kanyang mga unang hakbang hanggang sa pagtatapos niya ng kolehiyo, mula sa mga galos sa tuhod hanggang sa araw na natanggap siya sa law school. Ibuhos ko ang buong puso ko rito. Gusto kong makita ng magiging asawa niya, si Sofia, kung gaano karaming pag-ibig at sakripisyo ang humubog sa lalaking pakakasalan niya. Sinalubong ako ni Sofia sa pinto. Napakaganda niya, gaya ng dati. Perpekto ang hair, perpekto ang damit, perpekto ang ngiti. Ngunit ng gabing iyon, ang kanyang mga mata ay mas malamig kaysa kailanman. Sofia, sabi ko, iniabot ang scrapbook. Ginawa ko ito para kay Javi. Akala ko magandang tingnan ninyo itong dalawa ngayong gabi. Hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. Sa halip, lumapit siya sa akin, ang kanyang boses ay sapat na mahina para walang ibang makarinig. Pagkatapos ng bukas, sabi niya, ang kanyang labi ay nagkaroon ng bahagyang ngisi. Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok sa sikmura. Kumurap ako, hindi sigurado kung tama ang narinig ko. Pakiulit, anak. Narinig mo ako, bulong niya. Nagawa mo na ang parte mo. Pinalaki mo si Javi. Bukas, magiging asawa ko siya, pamilya ko. At ikaw? Pabigat ka lang. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo sa pamamagitan ng pagkapit. Ako'y natigilan, hawak ang scrapbook na tila iyon na lang ang nagpapatayo sa akin. Ang lalamunan ko'y nag-aapoy, ngunit walang boses na lumabas. Sa totoo lang, patuloy niya, halos tinitingnan ako ng may pag-aaliw sa aking katahimikan. Matagal na kitang tinitiis. Mahal ka ni Javi, syempre, pero ang pag-ibig ay nagpapabulag sa tao. Nakikita ko kung sino ka talaga. Isang taong hindi nababagay sa aming kinabukasan. Kaya, Aling Elena, gumawa ka ng pabor sa aming dalawa. Huwag ka nang pumunta bukas. Iligtas mo kaming lahat sa drama. Dapat ay nagsalita ako. Dapat ay ipinagtanggol ko ang aking dangal. Sa halip, naramdaman ko ang bigat ng mga taon na dumagan sa akin. Taon ng kalungkutan, ng pagtatrabaho ng double shift, ng pagpapanggap na hindi ako pagod para lang hindi makita ni Javi kung gaano kahirap ang buhay nang wala ang kanyang ama. At ngayon, ang babaeng ito, ang nag-aangkin na mahal ang anak ko, ang nagsasabi sa akin na ako ay isa ng itatapon. Hinagod niya ang braso ko na tila ako ay isang bata na kailangan ng comforting. Umuwi ka na, Aling Elena. Matulog ka na. Bukas ang magiging pinakamagandang araw ng aming buhay, at hindi namin kailangan na naroon ka para sirain ito. Hindi ko na maalala ang pag-alis. Hindi ko na maalala ang pagmamaneho pa uwi. Ang naaalala ko ay ang pag-upo ko sa gilid ng aking kama ng gabing iyon nakatitig sa scrapbook ni Javi. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng husto at muntik nang mapunit ang mga pahina. Bawat larawan ay isang alaala ng pag-ibig, sakripisyo at tiyaga.
Ngunit bukas, kailangan kong magpanggap na wala sa mga iyon ang mahalaga, na hindi ako mahalaga. Lumabo ang paningin ko sa luha, ngunit sa ilalim ng sakit, may ibang gumalaw. Isang malamig, tahimik na galit. Bumulong ako sa dilim, kung hindi na ako bahagi ng pamilyang ito pagkatapos ng bukas, kung gayon, hindi na ako pupunta bukas. At kaya, kinaumagahan, nanatili ako sa bahay. Akala ko, magpapatuloy ang kasal nang wala ako. Akala ko, pakakasalan siya ni Javi at may iwan akong nag-iisa, mabubura sa sariling kwento ng anak ko. Ngunit bago magtanghali, alam na ng buong bayan. Hindi natuloy ang kasalan at ang dahilan kung bakit ay magbabago sa lahat. Marahil, sa paningin ng ibang tao, ako ay isa lamang overprotective na ina na ayaw magpabaya. Iyan ang tatak na maingat na ipininta ni Sofia sa akin sa paglipas ng mga taon. Ngunit ang totoo, hindi ako kumapit kay Javi. Inalalayan ko siya dahil walang ibang gagawa. Nang umalis ang kanyang ama, hindi lang ako ang iniwan niya. Iniwan niya ang kanyang anak. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. 7 lang si Javi, hawak ang laruan at nagtatanong sa akin, kailan uwi si tatay, ma? Wala akong sagot. Tanging luha lang na sinubukan kong itago sa likod ng pilit ng ngiti. Mula noon, kami na lang dalawa. Ako ang naging tagapagtaguyod, tagapag-alaga, cheerleader at tagapagturo. Nagtrabaho ako ng double shift sa cafeteria ng ospital. Minsan ay umuuwi akong pagod at nakakatulog na lang suot ang uniforme. Ngunit sa tuwing may bituin na ginto si Javi mula sa paaralan, sa tuwing ginagawa niya ako ng kurbang Mother's Day card, alam kong sulit ang lahat. Lumaki siyang isang mabait, matalino at ambisyosong lalaki. Mas masipag siyang mag-aral kaysa sinuman. Gusto niyang maging abogado, hindi dahil sa pera, kundi dahil sabi niya, "Mama, gusto kong protektahan ang mga taong hindi kayang protektahan ang sarili nila, tulad ng laging pagprotekta mo sa akin." Ang pangungusap na iyon lang ay nagdala sa akin sa 1,000 gabing walang tulog. Kaya, nang ihatid niya si Sofia sa bahay 3 taon na ang nakakaraan, talagang gusto kong magustuhan siya. Napakaganda niya, kumpiyansa, ang uri ng babae na tila nagpapaliwanag sa bawat silid. Baliw si Javi sa kanya at gusto kong maging masaya ang anak ko. Ngunit sa ilalim ng alindog, napansin ko ang maliliit na lamat. Magalang siya sa akin sa publiko, ngunit kapag wala si Javi, ang tono niya ay nagbabago. Matalas, nagwawalang bahala, na para bang ang pagsasalita sa akin ay isang pasanin. Hindi siya nagtatanong tungkol sa buhay ko, trabaho ko, o kahit mga kwento ng kabataan ni Javi. Sa halip, dinidiskartihan niya ang usapan patungo sa sarili niya, ang career niya, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga plano sa hinaharap. Binaliwala ko muna. Baka kinakabahan lang siya. Baka hindi niya alam kung paano makikipag-ugnayan sa akin. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumawak ang mga lamat. Sa kaarawan ni Javi noong nakaraang taon, ginawa ko ang paborito niyang cake. Tradisyon na namin iyon. Nang inilabas ko, umiti si Sofia at nagsabing, "Ay, ang luma naman. Parang hindi na uso. Nasa new diet na si Javi. Sisiguraduhin kong hindi niya ito kakainin." Kinuha niya ang kutsilyo sa kamay ko at itabi ang cake, hindi ginalaw. Umiti si Javi at hinalikan ako sa pisngi, "Salamat, hindi mo na kailangang gawin iyan." Ngunit nakita ko ang kislap ng pagkakasala sa kanyang mga mata. Alam niyang puyat ako sa paggawa ng cake na iyon. Gayunpaman, nilunok ko ang aking pride dahil iyon ang ginagawa ng isang ina. Sa tuwing wawalang bahala ako ni Sofia, sa tuwing sinisira niya ang tiwala ko, sinasabi ko sa sarili ko na hindi mahalaga. Mahal niya si Javi. Iyon ay sapat na. O iyon ang pinilit kong paniwalaan. Ang engagement sana ang pagkakataon kong sa wakas ay maramdaman na nagkakaroon ako ng isang anak na babae, hindi nawawalan ng anak na lalaki. Sa halip, lalo lang nitong pinalawak ang distansya. Kinontro ni Sofia ang buong pagpaplano ng kasal. Hindi ako tinanong na sumama sa kahit isang fitting ng damit, hindi isang cake tasting, hindi man lang sa pag-uusap tungkol sa seating chart. Nang marahan kong tanungin kung makakatulong ako sa anumang bagay, ngumiti siya ng pilit at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Aling Elena. Hawak namin ito."
Magpakita ka lang na mukhang maganda, okay? Masakit iyon, ngunit mumiti ako, tumango, at nagtimpi para kay Javi, dahil iyon ang lagi kong ginagawa. Ngunit ang totoo, may mga warning signs na hindi ko dapat binaliwala. Tulad ng kung paano laging mas interesado si Sofia sa potential salary ni Javi kaysa sa kanyang mga pangarap. Ang paraan ng pag-irap niya kapag binabanggit ni Javi ang pro bono work, libreng serbisyo legal. Ang paraan ng pagpapakilala niya kay Javi sa mga party, hindi bilang fiant niya, kundi bilang si Javi ang magiging abogado. Tumingin ako sa likod ngayon, napagtanto ko na hindi niya nakita ang anak ko bilang isang tao. Nakita niya ito bilang isang tropeo. At ang gabing bago ang kasal, nang sa wakas ay isinuka niya ang mga laso na salita sa mukha ko. Ang bawat maliit na warning sign na binaliwala ko sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nagkaroon ng kahulugan. Hindi ko nawawala ang anak ko sa pag-ibig. Nawawala ko siya sa ambisyon, sa kasakiman, sa isang taong nakita ako, ang kanyang ina, bilang isang punit na kailangan putulin sa kanyang perpektong maliit na larawan. At hinayaan ko siya. Hinayaan ko talaga siya, hanggang kinaumagahan ng magdesisyon ang tadhana na mamagitan sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Umaga ng kasal, nagising ako bago sumikat ang araw. Sandali, ang katawan ko ay gumalaw sa autopilot, nagpakulo ng tubig para sa kape, inihanda ang pale blue dress na binili ko ilang buwan na ang nakakaraan. Ngunit bumalik ang mga salita ni Sofia na parang kutsilyo na pumipilipit sa loob ko. Pagkatapos ng bukas, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Umupo ako sa mesa ng kusina, nakatitig sa singaw na umaakyat mula sa aking mug. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng desisyon na alam ko na naginawa ko. Hindi ako pupunta. Sa unang pagkakataon sa 27 taon, pinili ko ang sarili ko kaysa kay Javi. Siguro ito ay makasarili. Siguro ito ay kaduwagan. Ngunit hindi ko kayang umupo sa piyo ng simbahan, nakangiti ng magalang habang pinapanood siyang manumpa ng buhay niya sa isang babaeng binura na ako sa larawan. Ibinaba ko ang telepono. Sa loob-loob ko, may isang maliit na boses na bumulong, nagkakamali ka. Ngunit mas malakas pa rin ang etyo ng ngisi ni Sofia, ang kanyang tono na nagwawalang bahala, ang kanyang malupit na katiyakan na ako ay wala ng iba kundi pabigat. Kung iyon ang gusto niya, ibibigay ko sa kanya. Pagsapit ng 9 oras, ang mga tawag ay naging mas nagpapanik. Nag-iwan ng voicemail si Javi, ang kanyang boses ay may bahid ng takot. Ma, nasaan ka? Sabi ni Sofia, hindi ka raw maganda ang pakiramdam kagabi, pero alam kong hindi iyon totoo. Please, tawagan mo ako pabalik. Please! Napahawak ako sa dibdib ko, masakit ang puso ko. Ang bawat instinct ay sumisigaw na tawagan siya, na magmadali sa simbahan, na nandoon para sa batang pinalaki ko sa bawat bagyo. Ngunit hindi ko kaya. Hindi sa pagkakataong ito. 1:00, kumatok ang kapatid ko. Nandoon siya, nakasuot ng damit pang bridesmaid, nang mapansin niyang wala ako sa venue. Elena, ano nang ginagawa mo? Tanong niya, sumugod sa loob. Hinanap ka ng lahat. Magsisimula na ang seremonya sa 1 oras. Dahan-dahan akong umiling. Hindi ako pupunta. Nahulog ang panga niya. Hindi pupunta. Baliw ka ba? Ang kaisa-isa mong anak ang ikakasal. Hinarap ko ang tingin niya, puno ng luha ang mga mata ko. Ikakasal siya sa isang taong nagsabi sa mukha ko na hindi na ako bahagi ng pamilya niya. Ayaw niya ako doon. Kaya bakit pa ako pupunta? Ang galit ng kapatid ko ay naglaho, napalitan ng kawalang paniwala. Sinabi ni Sofia iyon? Kagabi? Tiningnan ako sa mata at sinabi niya. Napaupo siya sa isang silya, hindi makapagsalita. Sa loob ng matagal na sandali, ang tanging tunog ay ang tiktak ng orasan sa dingding. Sa wakas, bumulong siya, Diyos ko po. Tumango ako. Hindi ako upo doon na parang tanga na nagpapanggap na kasali ako. Inipit niya ang kanyang mga kamay sa bibig niya, nag-aalinlangan sa pagitan ng galit at awa. Pero Elena, kung hindi ka pupunta, ikaw ang sisisihin ng tao. Sasabihin nila na iniwan mo ang anak mo sa araw ng kasal niya. Tumawa ako ng mapait.
Hayaan mo sila. Hinusgahan na ako sa buong buhay ko. Ano pa ba ang isang beses? Alas 10:45, pinanood ko mula sa bintana sa harap ng bahay, habang ang mga kapitbahay ay sumasakay sa kanilang mga kotse, nakasuot ng suit at gown, patungo sa simbahan. Ang susi ng sarili kong kotse ay nanatiling hindi nagagalaw sa counter. Hindi ako gumalaw. Nang magsimulang tumunog ang mga kampana ng simbahan sa alas 11, umupo ako sa katahimikan, nakatitig sa scrapbook na nakatago sa ilalim ng aking kama. Iyon sana ang katapusan ng aking kwento. Isang ina na masyadong wasak, masyadong napahiya upang tumayo sa tabi ng kanyang anak sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Ngunit bago magtanghali, dumating ang unang tawag. Ito ay ang kapatid ko ulit, nanginginig ang boses. Elena, bulong niya. Ang kasal, hindi ito natuloy. Napatigil ang hininga ko. Anong ibig mong sabihin na hindi natuloy? Ang kanyang mga salita ay lumabas, kalahating nasamid, kalahating hindi makapaniwala. Si Sofia, siya. Diyos ko. Elena, kailangan mong marinig ito. Kailangan mong umupo. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa pamamagitan ng hindi pagpapakita, hindi ako ang sumira sa kasal. Si Sofia ang sumira. At ang dahilan kung bakit ay yayanig sa amin lahat. Nang dumating ang nanginginig na boses ng kapatid ko sa telepono, naramdaman kong huminto ang puso ko. Hindi natuloy ang kasalan, ulit niya, ang kanyang mga salita ay matalas sa kawalang paniwala. Nabunyag si Sofia. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Nabunyag? Paano nabunyag? Huminga siya ng may pagkanerbiyos. Elena, komplikado ito, pero kailangan mong marinig ito mula sa akin bago pa kumalat sa lahat. Nalaman ni Javi ang katotohanan ilang minuto bago ang seremonya. Bumagsak ang tuhod ko. Napaupo ako sa sopa. Anong katotohanan? Na nagsinungaling si Sofia tungkol sa lahat. Nang pinagsama-sama ko ang kwento mula sa mga tawag, text, at balita na kumalat ng mabilis sa mga bisita, ang mga pangyayari ay lumabas na parang isang masamang soap opera. Alas 10:30, kalahating oras bago ang seremonya, si Javi ay naghihintay na kinakabahan sa isang maliit na silid sa simbahan. Sinubukan ng kanyang mga groomsman na pakalmahin siya. Ngunit pagkatapos, sumugod ang kanyang best man, isang kaibigan noong bata, si Carlo, na namumutla at nanginginig. Javi, kailangan mong makita ito, sabi ni Carlo, iniabot ang telepono. Sa screen ay isang serya ng mga larawan. Si Sofia, ang nobya niya, nakayakap sa ibang lalaki. Ang mga larawan ay hindi luma. Sila ay mula 2 linggo lang ang nakakaraan. Nawalan ng kulay ang mukha ni Javi. Ano? Ano ito? Ang kapitbahay niya ang nagpadala nito sa akin, sabi ni Carlo, putol-putol ang boses. Akala niya ay karapat-dapat kang malaman bago mo gawin ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo. Ang lalaki sa larawan ay hindi estranghero. Siya ang boss ni Sofia, ang laging niyang pinupuri. Naglakad patalikod si Javi, humihingal. Sa sandaling iyon, ang katotohanang tinatanggihan niyang makita ay bumagsak. Ang mga gabing late sa office, ang mga secretive texts, ang paraan ni Sofia na laging binabaliwala ang kanyang mga alalahanin sa isang tawa at isang halik. Lahat ay totoo. Siya ay nagtataksil. Ngunit hindi lang iyon ang affair. Habang pumapasok ang mga bisita sa simbahan, kumalat ang mga bulong na parang apoy. Ang maid of honor ni Sofia, na lasing sa nerbiyos at champagne, ay nagpabitaw ng isang bagay. Si Sofia ay hindi lamang nagtaksil. Siya ay nagpaplano rin. Ang kanyang pamilya ay nagtulak sa engagement dahil si Javi ay nasa binggit ng isang kumikitang law career. Para sa kanila, ang kasal ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang transaksyon, Ang prenup na pinilit ni Sofia na gawin ay hindi para protektahan si Javi. Ito ay ginawa upang hafutin ang kanyang mga ari-arian sa hinaharap para sa kontrol niya. Ang kanyang ama, isang negosyante na may kasaysayan ng mga bankruptcy,
ay nagmayabang pa sa isang bisita na sa sandaling pakasalan ni Sofia si Javi, mawawala na ang aming mga problema sa pananalapi. Nang sumugod si Javi sa bridal suite, nanginginig siya sa galit. Si Sofia, nagniningning sa kanyang gown, ay lumingon ng may ngiti. Mahal, handa ka na ba? Inabot niya ang telepono. Ano itong impyerno na ito? Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa unang pagkakataon, ang kanyang maskara ay natanggal. Hindi iyan ang tingin mo, simulan niya. Ito mismo ang tingin ko, sigaw ni Javi. 2 linggo na ang nakakaraan, kasama ang boss mo. Ang kanyang mga bridesmaid ay nagulat. Ang silid ay natahimik. Ang boses ni Sofia ay naging matalas. Javi, makinig ka sa akin. Hindi, ikaw ang makinig. Ang boses niya ay nabasag. Sinabi mo sa aking ina na hindi siya bahagi ng pamilyang ito. Sinubukan mong burahin ang nag-iisang tao na laging nandyan para sa akin. At sa lahat ng oras na ito, nagsisinungaling ka sa mukha ko. Namula ang pisngi ni Sofia sa galit. Ang nanay mo. Iyan ba ang pinag-uusapan natin? Sinisiraan niya ako sa iyo mula pa sa simula. Nagsiselos siya, Javi. Ayaw niyang magpabaya. Ngunit ang mga salita ay walang epekto dahil sa sandaling iyon napagtanto ni Javi ang katotohanan. Hindi na kailangan kong siraan siya. Siya mismo ang sumira sa sarili niya. 11:15 ang simbahan ay nasa kaguluhan. Ang mga bisita ay nagbubulungan, nagulat, nag-check ng kanilang telepono habang ang balita ay kumakalat. Sinubukan ng pastor na isaayos ang gulo. Ngunit si Javi ay naglakad sa aisle, hindi kasama ang isang nobya, kundi may matinding anunsyo. Walang kasal ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Si Sofia ay nagtaksil sa tiwala ko. Ang seremonya na ito ay kinansela. Ang mga hininga ay napuno sa simbahan. Tumayo ang mga magulang ni Sofia upang magprotesta, ang kanyang ina ay sumisigaw, huwag mong gagawin iyan. Huwag mong ipahiya ang aming anak. Ngunit hindi siya natinag ni Javi. Siya ang nagpahiya sa sarili niya. Si Sofia, galit na galit, ay humabol sa kanya, sumisigaw tungkol sa mga kasinungalingan at hindi pagkakaintindihan. Ngunit ang mga larawan ay hindi nagsinungaling. Gayon din ang mga bulong tungkol sa kanyang ulterior motives. Bago magtanghali, ang mga bisita ay lumabas sa labas ng nakatulala. Ang iba ay umiling. Ang iba ay nagbulong-bulungan tungkol sa nasayang na pera at nasirang plano. Ang iba ay nagbulungan ng simpatya para sa akin kahit nawala ako doon. Nang matapos ng kapatid ko ang pagkukwento, ako ay nakaupo, nakadiin ang telepono sa aking tainga. Ang puso ko ay sumasakit para kay Javi, para sa heartbreak na hindi niya nararapat. Ngunit sa ilalim ng kalungkutan, isang damdamin ang namukadkad. Pagpapatunay. Sinabi ni Sofia sa akin na hindi ako bahagi ng pamilya. At ngayon, wala ng pamilya para angkinin niya. Bumulong ako sa telepono, halos sa sarili ko, gusto niyang umalis ako. Pero siya na ngayon ang umalis. Dapat iyon na ang katapusan ng kwento ni Sofia, ngunit hindi. Dahil kapag ang mga taong tulad niya ay nawawala ng lahat, hindi sila umaalis ng tahimik. At malapit ko nang malaman kung gaano kalayo ang handa nilang puntahan upang bawiin ang inaakala nilang sa kanila. Sa natitirang bahagi ng araw na iyon, hindi tumigil sa pagring ang telepono ko. Mga kaibigan, kapitbahay, maging ang mga malalayong kamag-anak, lahat ay tumatawag, nagte-text, nagpapadala ng link sa mga social media post ang kinanselang kasal ay nasa lahat ng dako. Isang headline ang nabasa, estudyante ng batas, kinansela ang kasal ilang minuto bago ang seremonya matapos mabunyag ang lihim na affair ng fiance. Ngunit isa pang, mas nakalalasong post ang nakaakit sa aking mata. Biyenan, sinabotahe ang kasal. Pamilya, winasak. Bumagsak ang sikmura ko. Sinusulat na ng pamilya ni Sofia ang kwento. Pagsapit ng gabi, kumalat ang mga bulong na ako ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal, na nagpapakain ako kay Javi ng mga kasinungalingan tungkol kay Sofia, na kinumbinsi ko siyang huwag ituloy. Ito ay katawa-tawa. Nakita ni Javi ang mga larawan gamit ang sarili niyang mga mata,
Ngunit ang kasinungalingan ay mas mabilis kumalat kaysa sa katotohanan, at ang mga magulang ni Sofia ay mga master ng pagganap. Sa isang punto, si Sofia mismo ay nag-post sa social media, naglalagay ng larawan niya sa kanyang sirang wedding dress, maskara na nagdudulot ng stress sa kanyang pisngi na may caption, "Hindi lang talaga makapagpabaya ang ibang tao." Ang ibang mga ina ay hindi alam kung kailan titigil. Bumaha ang mga komento. Mga estranghero na nag-aalok ng simpatya, mga kaibigan na nagtatanong kung anong uri ng ina ang sumisira sa kaligayahan ng kanyang anak. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isigaw ang katotohanan mula sa bubong. Ngunit nagmakaawa si Javi na huwag akong makialam. Ma, huwag ka nang bumaba sa level niya. Alam ng lahat ng malapit sa atin kung ano talaga ang nangyari. Ngunit ang problema ay hindi alam ng lahat ng malapit sa amin. May ilang naniwala sa kanya. May ilang nagtanong sa akin ng direkta. Kahit ang mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon ay nagtanong, "Aling Elena, sinabi mo ba talaga kay Javi na huwag siyang pakasalan?" Mas masakit iyon kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko, pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Sofia, ako pa rin ang kontrabida sa kwento ng iba. At pagkatapos, lumala ang mga bagay. 2 araw ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang sulat, isang legal na sulat. Nagbabanta ang pamilya ni Sofia na idemanda ako para sa paninirang puri, defamation, para sa emosyonal na pinsala, maging para sa pakikialam sa mga relasyon ng kontrata, interference with contractual relations. Tinitigan ko ang papel, nanginginig ang mga kamay ko. Pakikialam sa mga relasyon ng kontrata. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Dinala ko ito agad sa kaibigan ko, si Abogada Rita, na nagtatrabaho sa isang law office. Tiningnan niya ito at umiling. Ito ay panggigipit, Elena. Sinusubukan nilang takutin ka. Ang interference with contractual relations ay isa lang magarbong paraan ng pagsasabi na sinira mo ang kanilang plano sa pananalapi, na, sa pamamagitan ng paraan, ay hindi man lang isang legal na argumento sa kasong ito. Plano sa pananalapi, ulit ko. Inilapag ni Rita ang mga papel. Elena, hindi mo ba alam na bangkarote ang pamilya ni Sofia? Ang kanyang ama ay nawala ng 10 milyong peso, 10,000,000 panandang pandagdag sa mga nabigong pamumuhunan. Kailangan nila ang kasal niya kay Javi upang patatagin ang kanilang finances. Ang prenup na iyon, isinulat iyon upang protektahan sila, hindi si Javi. Kung pinirmahan niya iyon, 75% ng lahat ng kikitain niya sa susunod na 10 taon ay mapupunta sa kanilang mga account. Nalamig ang dugo ko. Kaya pala, hindi ito kailanman tungkol sa pag-ibig, kahit sandali. Ito ay tungkol sa pera, kontrol, seguridad. At nang tumanggi akong magpakita sa kasal, kinuha ni Sofia ang perpektong pagkakataon upang ilipat ang salaysay. Hindi siya maaaring makita bilang ang sakim, hindi tapat na fiancé. Kaya, ipininta niya ako bilang ang mapait, kontroladong ina. Ito ay matalino. Malupit, ngunit matalino. Sa susunod na linggo, hindi tumigil ang panggigipit. Ang mga mensahe mula sa hindi kilalang tao ay bumaha sa aking inbox. Halimaw, inggit na matandang babae, sinira mo ang buhay ng anak mo. At ang pamilya ni Sofia, hindi pa sila tapos. Isang hapon, umuwi ako at nakita si Javi na nakaupo sa sopa ko, maputla ang mukha, hawak ang sarili niyang sulat. Ina, binabantaan din nila ako, sabi niya ng tahimik. Sabi ng ama ni Sofia na kung hindi ko siya lilinisin sa publiko, ay dedemanda ka niya. Sisirain ka niya sa pananalapi. Napaupo ako sa silya sa tapat niya, humahampas ang puso ko. Ano ang sinabi mo? Ang panga ni Javi ay tumigas. Sinabi ko sa kanya na pumunta sa impyerno. Ngunit nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Bagong graduate siya ng law school na may utang na student loans at isang hinaharap na nagsisimula pa lang. Ang isang demanda, kahit na isang walang kabuluhan, ay maaaring makapagpaubos sa kanya bago pa magsimula ang kanyang karir. Ma, bulong niya. Hindi ko alam kung gaano pa ako tatagal sa ganito. Wala silang tigil, ay naabot ko ang kamay ko at kinuha ang kamay niya.
Sa loob ng maraming taon, dinala ko siya sa mga bagyo. Ngayon, sinusubukan niyang protektahan ako. Ngunit hindi ito isang bagyo na kaya nating lampasan sa katahimikan. Hindi ito ay digmaan. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako at nakatitig sa kisam, naaalala ko ang sinabi ni Sofia sa isa sa kanyang mayabang na tirade ilang buwan na ang nakalipas. Hindi mo naiintindihan, Aling Elena. Sa mundong ito, ang pananaw ang lahat. Ang mga tao ay naniniwala sa kanilang nakikita. Tama siya. Naniniwala ang mga tao sa kanya dahil ginampanan niya ang role ng maayos. Maganda. Wasak ang puso. Ang biktima ng isang malupit na biyenan. Kung ang pananaw ang kanyang sandata, kung gayon, kailangan kong lumaban gamit ang katotohanan. Hindi ng tahimik, hindi ng magalang, kundi sa publiko. At mayroon akong ammunition na kailangan ko. Dahil ang pagtataksil ni Sofia ay hindi lamang emosyonal, ito ay kriminal. At sa sandaling ibunyag ko ang financial schemes ng kanyang pamilya, walang dami ng luha ang makapagliligtas sa kanya. Hindi ko pa alam, ngunit ang susunod na kabanata ng laban na ito ay hindi lalabanan sa mga bulong o tsismis. Ito ay lalabanan sa korte. At sa pagkakataong ito, hindi ako mananahimik. Sa loob ng ilang linggo, nagpatuloy ang smear campaign ni Sofia. Itinulak ng kanyang pamilya ang kanilang salaysay sa bawat pagkakataon. Ako ang mapait na ina na hindi makapagpabaya. Ang babae na sumira sa kaligayahan ng kanyang anak dahil sa inggit. Maaaring gumana iyon kung hindi dahil sa isang bagay. Ang katotohanan ay may paraan ng paglabas. Ginugol ko ang mga araw sa pagkolekta ng lahat ng maaari kong kolektahin. Mga lumang email, screenshot na save ni Javi, mga kopya ng prenup na ginawa ng ama ni Sofia, na may mga sugnay na napakamapanira na mas mukha itong business acquisition kaysa sa isang kasal. Si Rita, ang kaibigan kong abogado, ay nag-ugnay sa akin sa isang investigador sa pananalapi. Sa loob ng isang linggo, natuklasan namin kung ano talaga ang tinatago ng pamilya ni Sofia. Isang serye ng mga bankruptcy, utang, at demanda na umaabot sa halos isang dekada. Hindi nila gusto na pakasalan ni Sofia si Javi dahil sa pag-ibig. Gusto nila ang kanyang career, ang kanyang sweldo, ang kanyang hinaharap at ang prenup. Iyon ang kanilang gintong tiket. May dala nito, alam ko na ang dapat kong gawin. 2 linggo pagkatapos, nag-host ang pamilya ni Sofia ng isang damage control dinner sa isang magarbong hotel sa sentro ng lungsod. Inimbitahan nila si Javi na nag-aangkin na pag-uusapan nila ang mga bagay-bagay. Nagmakaawa siya sa akin na huwag akong pumunta. Ayaw niyang ma-ambush ako. Ngunit alam ko na kung hindi ko sila haharapin, hindi sila titigil. Kaya, naglakad ako sa ballroom ng hotel na iyon, suot ang pale blue dress na binili ko para sa kasal. Ang damit na hindi ko nasuot. Ang mga magulang ni Sofia ay nakaupo sa ulo ng mesa, si Sofia ay nasa tabi nila suot ang isang sleek black dress, ang ngiti niya ay matalas tulad ng isang talim. Aba, sabi ng ama niya ng maayos, tingnan mo kung sino ang nagdesisyon na sumali sa amin. Aling Elena, pinag-uusapan lang namin kung paano lutasin ang kapuspalad na hindi pagkakaintindihan na ito. Hindi pagkakaintindihan, ulit ko, matatag ang boses. Ang ibig mong sabihin ba ay ang affair o ang pandaraya, fraud? Ang ngiti ni Sofia ay naglaho. Patuloy ka pa rin kumakapit sa mga kasinungalingan. Inilapag ko ang isang makapal na folder sa mesa. Kung gayon, siguro maaari mong ipaliwanag ang mga financial record na ito, mga filing ng bankruptcy, at ito ang prenup ninyo. Clause 14 na, subsection 3. Kung magdiborsyo sa loob ng unang 5 taon, 75% ng kita ni Javier Miller ay ililipat sa mga account na hawak ni na Sofia Hayes at ang kanyang ama, si Richard Hayes. Ang mga hininga ay kumalat sa paligid ng mesa. Maging si Javi, na nag-skim sa dokumento, ngunit hindi kailanman nag-aral nito ng detalyado, ay namutla. Plano ninyong hututin siya, sabi ko ng malamig. Gusto ninyo ang kanyang mga kita sa hinaharap upang bail out ang mga pagkakamali ng pamilya ninyo. Ang mukha ng ama ni Sofia ay namula sa galit. Wala kang karapatan. Mayroon akong lahat ng karapatan, pinutol ko siya,
dahil kinalagkad ninyo ang pangalan ko sa putik. Ipininta ninyo ako bilang isang selosa, mapait na babae. Ngunit ngayon, makikita ng lahat ang katotohanan. Hindi ninyo pinapakasal si Javi sa inyong pamilya. Pinapakasal ninyo ang kanyang bank account. Ang mga mata ni Sofia ay naging mga slits. Hindi mo gagawin na public ito. Sumandal ako, ang boses ko ay mahina ngunit matalas. Tingnan mo lang. Ang paghaharap ay naging kaguluhan. Sinubukan ni Sofia na igiit na ang mga larawan ng kanyang affair ay peke. Nagbanta ang kanyang ama ng mga demanda. Ang kanyang ina ay umiyak tungkol sa pagkakaisa ng pamilya. Ngunit hindi na tinag si Javi sa pagkakataong ito. Tumayo siya, ang boses niya ay nanginginig ngunit matatag. Nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling ka tungkol sa pagmamahal sa akin, tungkol sa pagnanais ng isang buhay na magkasama. Ang lahat ng gusto mo ay pera. Inabot ni Sofia ang kamay niya, ang boses niya ay biglang naging malambot, nagmamakaawa, Javi, please. Nagkamali ako, pero ikaw ang gusto ko, hindi ang pera mo. Ngunit umiling siya. Kung totoo iyan, hindi mo sinubukan na burahin ang aking ina. Hindi mo sinabi sa kanya na hindi siya bahagi ng pamilya ko. Ang silid ay natahimik. Si Sofia ay natigilan, napagtanto na ang kanyang mga salita ay bumalik upang parusahan siya. Ang kanyang maskara ay tuluyang nabasag, ang desperasyon ay umaapaw. Sinisiraan kanya laban sa akin. Hindi, sabi ni Javi, ang kanyang boses ay nabasag. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Nang gabing iyon, akala ko ang paghaharap ay magtatapos sa sigawan, sa mga banta, sa mga sirang pangako. Ngunit sa halip, natapos ito sa paglabas ni Javi sa hotel na iyon, ang braso ko ay nakakabit sa kanya. Hinabol siya ni Sofia, sumisigaw, nagmamakaawa, umiiyak. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya lumingon. Nang makarating kami sa parking lot, tumigil si Javi at lumingon sa akin. Pula ang kanyang mga mata, maputla ang mukha niya, ngunit may bagong lakas sa kanyang boses. Ma, bulong niya. Dapat nakinig ako sa iyo. Niyakap ko siya, hinawakan siya tulad ng ginawa ko noong bata pa siya. Nakikita mo na ngayon, bulong ko. Iyan lang ang mahalaga. Ngunit habang kami ay nagmamaneho palayo, ang mga salita ni Sofia ay umalingaw sa isip ko. Hindi mo gagawin na public ito. Nagkamali siya, dahil kung gusto niya ng digmaan ng pananaw, kung gayon, ang pananaw ay makukuha niya. At kapag lumabas ang katotohanan, ang kanyang maingat na ginawang facade ay guguho ng hindi na maaayos pa. Sa mga araw pagkatapos ng confrontation sa hotel, sinubukan ni na Sofia at ng kanyang pamilya ang lahat. Mga banta, pagmamakaawa, mga pangako. Nagpadala ang kanyang ama kay Javi ng mga email na puno ng legal na jargon. Nag-iwan ang kanyang ina ng mga voicemail na lumuluha na nagmamakaawa kay Javi na maging makatuwiran. Si Sofia mismo ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng galit at desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Dahil sa pagkakataong ito, ang katotohanan ay hindi nakakulong sa mga bulong sa isang ballroom. Sa pagkakataong ito, sinigurado kong alam ng lahat. Sa tulong ni Rita, ibinigay ko ang mga dokumento ng prenup at mga financial record sa isang mamamahayag na nag-specialize sa paglalantad ng mga financial scams. Sa loob ng isang linggo, inilabas ang artikulo. Sa likod ng kinanselang kasal, ang mapanlinlang na plano sa pera ng pamilya Hayes na bunyag. Ang piraso ay nagpapatunay. Detalyado nito ang mga bankruptcy, ang predatory prenup, kahit na nagpapahiwatig ng affair na nagdulot ng pagbagsak ng kasal. Sa unang pagkakataon, nakita ng mundo ang kwento hindi mula sa mga post ni Sofia sa Instagram na puno ng luha, kundi mula sa pananaw ng malamig, matibay na ebidensya. At biglang, ang agos ay bumalik. Ang mga komento ay bumaha, hindi laban sa akin, kundi laban kay Sofia. So, sweldo niya ang gusto niya, hindi ang puso niya. Kawawang biyenan. Maiisip mo ba na sabihan na hindi ka pamilya pagkatapos mong palakihin ang anak mo ng mag-isa? Si Sofia ay isang gold digger, simple lang. Ang simpatya na minsan ay ipinagkait sa akin ay dumagsa na parang sikat ng araw na bumabasag sa mga ulap ng bagyo.
Si Javi, kahit nawasak ang puso, ay nakahanap ng lakas sa katotohanan. Nag-focus siya sa kanyang bagong trabaho sa isang law firm, determinadong bumuo ng isang hinaharap sa sarili niyang mga tuntunin. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nagsimula siyang umiti ulit. Hindi ang pilit, kinakabahan ng ngiti na suot niya kay Sofia, kundi ang tunay. Isang gabi habang nakaupo kami sa porch at umiinom ng tsaa, inabot niya ang kamay niya at pinisil ang kamay ko. Ma, sabi niya ng mahina, hindi ko alam kung paano ka nanatiling napakatibay. Muntik na akong sirain niya. Tiningnan ko siya. Ang bata na pinalaki ko ay isa ng lalaking hinubog ng apoy. Dahil dumaan na ako sa mas masahol pa. At dahil alam ko na balang araw ay makikita mo kung sino talaga siya, kailangan lang ng panahon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ikaw ang pamilya ko, malagit lagi.